Tara, dito na tayo. Dito tayo ng nilagang manok. Ginisa ko na yung bawang sibuyas pati yung luya. Lagyan ko ng at patis para habang pinapakulo ko siya, pumasok yung lasa niyo doon sa manok. Ngayon, nung pinakulo ko siya, siguro na ilang minuto, tsaka ako na nilagyan ng sabaw. Pinakulo ko yung tubig ko na, tapos nilagay ko sa ginisa ko manok, at tinagay ko na rin yung patatas para sabay-sabay yung sila lambot at makatipid na kuryente. Ayan, pinakpan ko siya, tapos sinintay ko siya kumulo. Tinanggal ko yung mga latak-latak niya ng manok kasi medyo malansa yun kapag natikman nyo, medyo iba yung lasa, iba yung lansa niya. Kaya hinintay ko lumambot yung patatas, tapos nung malambot na, tinikman ko, in-adjust ko pa rin yung lasa niya para sa panlasa o kung makalat o ayos niya. So nung nalaman kong okay na, inanda ko na yung mga kulay, nugasa ko na rin yung nilalagay kong repolyo, pati ng dahon na balunggay kasi may dahon na balunggay pa ako sa loob. So ayan, nilagyan ko ulit siya ng asin dyan at nilagyan ko ulit ng tubig para yung pinolang ay yung nilagyan mo. Kaya nilagay ko rin yung kulay, tapos hintay ko lang kung luyan habang hintay yung kumulo. Nagsasahin na ako dyan at hinahanda ko yung table. So pagkakulo, tikman ko uli siya at medyo na-adjust ko na naman kasi parang natatapang. Nalagyan ko siya uli ng patis. So yung ano nito, sandali lang, parang pinolay siya. Pero pinalitan ko lang ng patatas at ng repolyo. Saka pala mga kakosa. Kumbaga wala kasi yung gulay sa mga rep. Huwag kayo matatakot na mag-try. Diba kung yung gulay tulad dito, tinola dapat to, kaya lang wala talagang papaya, so yun lang ang meron sa akin. Ayun na, tikiman time na kita kulang pagat yung tubo. Perfect. Maraming salamat po.